Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ilang armas at bala sa Zamboanga Sibugay voluntaryong isinukos sa militar. Binaliw landfill sa Cebu City, gumuho, isa patay, 38 nawawala, rescue operations tuloy-tuloy. DSWD, PNP at LGU tiniyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga komunidad sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong isinuko ng dalawang residente ang kani-kanilang mga armas at bala nitong Enero 6 sa Barangay Labatan, Payao, Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng militar laban sa iligal na armas sa komunidad. Pinangunahan ng 106th Infantry Battalion ang aktibidad sa koordinasyon ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa Army, ang turnover ay sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na naglalayong bawasan ng banta ng armadong karahasan sa lokalidad. Magpapatuloy ang mga hakbang na ito upang pigilan ang pagkalat ng armas at suportahan ang kapayapaan sa lalawigan. Patuloy ang walang tigil na search, rescue at retrieval operations sa Binaliw Landfill sa Barangay Binaliw matapos ang malawakang pagguho ng lupa na tumama sa pasilidad ng Prime Waste Incorporated noong hapon ng Enero 8. Batay sa pinakahuling situational report, 12 manggagawa ang nailigtas at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital, habang 38 pa ang nananatiling nawawala. Isang 22 anyos na babae ang kumpirmadong nasawi. Pinakilos ang mahigit 330 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at volunteer groups, kasama ang mga ambulansya, fire truck, lighting towers at heavy rescue equipment. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang masusing paghahanap sa kabila ng panganib ng karagdagang pagguho, bunsod ng malambot na lupa dulot ng ilang araw na pag-ulan. Kasabay ng operasyon, naghahanda ang lokal at panlalawigang pamahalaan ng psychosocial support, medical assistance at tulong pinansyal para sa mga biktima at kani-kanilang pamilya. Nanawagan ng mga opisyal sa publiko na iwasan ang lugar at umasa lamang sa beripikadong ulat mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang kritikal na operasyon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy at pinalakas na tulong sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon kasabay ng mabilis na deployment ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbisita kahapon Enero 8 ni Secretary Rex Gatchalian sa Albay. Ayon sa kalihim, regular ang pamamahagi ng family food packs bawat 15 araw katuwang ang lokal na pamahalaan habang nakaantabay ang cash for work at emergency cash transfer mula sa Quick Response Fund. Personal na pinangunahan ni Gatchalian ang pamamahagi ng tulong sa evacuation center sa Malilipot kung saan nananatili ang daang-daang pamilyang lumikas mula sa 6-kilometer danger zone. Kasabay nito, nananatiling naka-standby ang Police Regional Office o PRO5 habang nasa Alert Level 3 ang mayor. Ayon sa pulisya, handang-handa ang rapid deployment at fully operational ang komunikasyon, mobility at operational assets upang agad na tumugon sa anumang emergency. Mahigpit ding binabantayan ang mga border control point upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.